Ready na ako for the holidays talaga. Okay, so the very first thing... Beach or gym day. Next bag na pinak ko, ito yung Christmas pajamas ko. Nabigay ni Mama. Kasi alam niyo ba si Mama, sobrang ano rin yan, artist. So kailangan, every time na may special occasion, kailangan parang may theme kami, kailangan meron siyang ganap na cutie-cutie na mga kakikayan. So ito yung binila niya for all of us last year. Okay, so the very first thing... Obvious ba guys, natataranta ako sa excitement. Kasi first time ko talagang makakasama yung papa side ko and yung whole family ko for Christmas. And hindi lang Christmas, New Year. And hindi lang kami pupunta sa isang lugar. Meron siyang plinanong road trip from Los Angeles to San Diego. Kaya, eto na. Nakita niyo na kung paano ako mag-pack ng aking mga damit ko. Ang gagawin ko dyan, ito yung magiging airport outfit ko. Ito yung pinaka-first na papasok sa maleta ko. Kasi the last day outfit is the first outfit that goes in the bag. This is day 7. Before day 7, meron akong pantulog. Ito yung pantulog ko for the day before ako umuwi from my trip. And, alam niyo guys, ang hilig ko sa duster. Sa totoo lang. Kung nag-iisip kayo kung anong ireregalo sa akin for Christmas or my birthday or anything, bigyan niyo ako ng duster. Yung malambot, yung manipis, yung magaan, na cute. Ayan, napaka-importante ng duster para sa akin. Sobrang hilig ko sa duster. So, ito na yung pantulog ko the night before ng airport. So, ito yung papasok before the airport outfit. So, this is my January 1 outfit. I want to wear a bright, happy color ng first day of the year. Usually, nag-colorful outfit ako kapag holiday season, especially year-end and especially first day of the year. Normally, mag-red ako, but then that's so cliche. So, I don't know, parang napapahilig ako sa yellow these days kasi nakaka-happy, very positive, yung smiling face. Kapag naiisip niyo yung smiling face, pati yung mga emoji, yellow yung color. So, for some reason, ang naisip ko for the first 2 days of the year is yellow. So, ito yung ilalagay ko for January 1. So, complete na yung January 1 day. And then, meron din akong pantulog ng January 1. And meron na rin akong airport outfit for the day after. Of course, sa New Year, itong pinakita ko sa inyong super party skirt ang naka-ready for me. Plano ko pang mag-shopping sa Amerika kasi ang ganda-gandang mag-shopping doon. Ang daming mga not so expensive outfits that are so beautiful and so fun to put together. Marami talagang mga Pinoy na kapag travel ng Amerika na talagang masasabing ang sarap mag-shopping sa Amerika. So, ito na ang aking New Year's outfit. Hahanapan ko na lang siya ng top pagdating ko doon sa States. So, ito, ilalagay ko na dito. Naka-ready na rin yung mga accessories ko and napicturean ko na rin yung magiging shoes ko for that outfit. I love these bags because lagi mong iisipin kung ano yung pinaka hindi waste of time. So, kapag merong isang bagay na nakakapag-aksaya ng panahon, it's a no for me. Gusto ko yung very convenient, easy, and yung mga ganito, kumbaga, para siyang glass window. Makikita mo kaagad yung laman ng pouch. So, dati, mahilig akong gumamit ng mga packing cubes. Mahilig talaga ako sa mga bag organizers. Pero, binalikan ko yung dati kong ginagawa sa taping na nagganito akong reusable clear bags because I find that it's time efficient, it's very convenient kasi hindi nyo nabubuklatin yung pouch and yung packing cubes kapag may hinahanap kayong outfit. Talagang titingnan nyo lang, asan na ba yun? Ah, ito na yun, ito na yun. Tapos, dadalhin nyo na. It's so easy. It's so convenient. And I absolutely love this method of packing
na natutunan ko when I was taping for teleseries. So, yung continuity namin, lagi kaming nag-open ng mga bag, tapos ang kalat-kalat na ng damit kasi may hinahanap kami. When I learned to do this, grabe, as in, ang relax ko na kapag nagta-travel ako kasi wala na akong iniisip, naka-ready na siya. Kung gusto ko man mag-change ng mind habang nandun ako, okay naman, madali lang naman din mag-switch around ng mga outfit of the day. Pero this really works for me. In fact, dati, lahat ng accessories, including underwear, linalagay ko. Ngayon, meron na lang akong isang kikay kit for my innerwear because I find na linalabhan ko siya and then I wear them the next day. So kapag medyo nakapack siya ng 1 by 1, yun, bubuklatin ko siya ulit, hahanapin ko na naman sila. So, naka-separate ang aking OOTDs sa underwear and innerwear ko. And then yung shoes also, I make sure that I find shoes that are easy to wear with any color, any outfit, para hindi rin bulky masyado yung mga dala ko. I wear heels that are comfortable to wear while walking. Kailangan kahit medyo mataas siya, kaya mo siyang suotin all day kasi trust me, may mga sapatos na hindi kailangan masakit para maging maganda. Maganda lang mag-wear ng masakit na shoes kapag kailangan alerto ka. Kasi kapag in pain ka, alert ka sa posture mo. So, minsan nakakaganda rin yun actually. Pero pag short time lang. Pero yung ganitong road trip, yung ganitong 1 week, medyo talagang kailangan mo ng sapatos na from day to night, it's a yes. Ganun. I have a bag. It's not a luxury brand, but one of my really good friends, Nika, gave this to me. She used to work for Casey's Closet, but she is one of my very good friends. Hindi ko pa ito nagagamit, but now is the time to use it. It's so cute, it's so convenient, and it's malalim, so, and easy siya. So kapag madali lang siyang i-open ng ganon. Huwag ka lang ma-pickpocket. Oh, no! Kasi hindi dapat madaling i-open kapag iniiwasan mo yung mga pickpocket. Kapag alam mong wala ka naman masyadong delikadong pupuntahan. Every time meron akong pinupuntahan na alam kong magsha-shopping ako or alam kong may chance na pag-uwi ko, mas dadami yung gamit ko, lagi akong nagdadala ng ganitong bag. So, mukha lang siyang maliit, pero guys, may magic to. So, syempre, madali lang siyang ipack, no? Pag nakasarang ganyan. Ganyan lang, parang walang nangyari, parang damit lang siya. But actually, itong bag na to, pag inopen mong ganyan, oh my God, it's a bag! Madalas kong gamitin tong bag na to kapag pauwi na ako at alam kong magsha-shopping ako sa duty-free. And alam kong hindi ko na ma-check-in yung mga pinag-shopping ko kasi nasa airport na ako. So, ginagawa ko, instead na marami akong shopping bag na dala-dala na kasulat pa, duty-free, obvious na sa duty-free mo binili, dito ko siya linalagay. So, kahit i-carry on mo to, may shoulder strap siya, and then, madali na lang siyang punuin with yung mga pinag-shopping mong mga kung ano-anong pasalubong dahil alam niyo naman, ang hilig nating mga Pilipino sa pasalubong. Ako pa naman napaka-impulsive na buyer ko. Talagang minsan pag may nakita lang akong cute, hindi ko tinitingnan yung presyo, bibilhin ko na lang. Tapos ang ending, ako rin magdudusa kasi ako rin magbubuhat. Tapos mas mabigat pa sa akin yung mga pinag-shopping ko. Tapos ako na nahihirapan. Tapos naiinis ako sa mga binibigyan ko ng gift kasi dahil sa kanila na pag-shopping ako. Wala naman silang kaalam-alam. Kaya, pag nagiging happy yung mga binibigyan ko ng gift, na happy na rin ako. Worth it yung yung workout ko sa airport. Pero with a bag like this, na foldable and sobrang gaan, iisipin nyo na produkto ko to at binibenta ko. Kasi yung mga online shopping, pinapakita lang ng 2 seconds, sold out na. This is not for sale. I am just giving you an idea kung ano yung pwede ninyong gawin when you pack. And alam nyong magsha-shopping kayo. And then, pack na ang inyong pagpapack. I have a pack of cards. This is from one of our favorite stores. Alam nyo na, box pa lang. But anyway, I'm ready to play Tong Eat, Solitaire, Pusoy Dos, mga ganyan, with my friends and family. So since road trip siya, hindi namin alam saan kami mapapadpad, why not bring playing cards? Ang barahan naman, it's sure na mag-enjoy kayo basta marunong kayo maglaro. So, kasama to.
always. And then, hindi ko makakalimutan ng aking, hindi talaga to pwedeng mawala. Ito yung travel coffee maker ko, which is the AeroPress. And then, ito yung lagi kong dala-dala na mug. Kasi travel mug siya, hindi siya nababasag, and then vacuum sealed siya. Kasya siya dito. Dito ko ginagawa yung coffee ko. And then, meron din akong dalang ground coffee na favorite ko. Just in case walang kapeng masarap sa pupuntahan ko. Kasi ang hilig ko talaga sa kape. Meron din akong shoes na naka-ready na. So, ito yung isa sa mga nude heels. And it's a low heel, but it's still a nice heel, so it gives me height. And definitely, this is going in the bag. Okay? And last ko nang ipapack ang mga staple outerwear. So, staple sa akin ang navy sweater. Staple din sa akin ang camel cashmere turtleneck sweater. I always bring this kasi ginawin nga ako. December pa naman, I'm sure medyo malamig sa California. Staple din sa akin ang, alam nyo na, denim jacket. Kasi it goes with anything and everything and it's California cool. And then, windbreaker. Maybe I can make a vlog about what's in my carry-on kasi alam nyo, iba talaga yung dadalhin ko sa carry-on ko na dadalhin ko sa airplane dito sa i-check-in ko sa cargo. Oh, one more tip pala guys, kapag nagpapack kayo and international lalo yung pupuntahan ninyo, kaya naman pala maraming bagahe na nawawala or naliligaw kapag nagta-travel kayo kasi may mga sticker yan silang linalagay sa mga maleta natin eh. Yung mga sticker na yan, mabilis lang matanggal. For some reason, marami sa atin, hindi tayo nagtatanggal ng sticker. So, ang lagi kong ginagawa, pansinin nyo, walang sticker tong maleta ko. Linalagyan nila yan ng sticker. Ngayon, pagdating nyo sa destination ninyo, nakalabas na kayo ng airport, tanggalin nyo na yung sticker na linalagay sa maleta. Kasi, pag babiyahe kayo ulit, at yan yung na-punch nilang barcode, pwedeng maligaw yung maleta ninyo. Kasi mali yung sticker na na-punch nila dun sa sistema nila. So, always remove the stickers paglabas nyo na ng airport and nakuha nyo na yung luggage ninyo. That's a big tip na natutunan ko to avoid a missing maleta. And lagi nyong pipicturan ang maleta ninyo kapag mag-check-in na kayo para alam nila yung kondisyon and alam mo rin, maalala mo kung ano bang maleta yung dala mo just in case madalas kang mag-travel. Minsan ako, nakakalimutan ko, oh my God, ano nga ba yung maleta na dala ko dito? So, sa dami ng maleta ko, nakakalimutan ko minsan kung ano ba yung dala ko. So, it's convenient na picturean ninyo sa phone ninyo yung maleta na bit-bit ninyo that day. Okay? Ang Pilipinas, I always call it the good old island kasi we are a beach community, a coastal country, and mahilig tayong mag-chinelas! So, of course, hindi complete ang aking travels kung wala akong chinelas na dala. Talagang ito ang aking comfort zone and I'm sure mag-amina na tayo, kayo rin. So, duster, chinelas, and ang last na papasok dyan, Christmas outfit. Kasi ito yung first day ko. Pagdating ko, Christmas na. So, ito yung unang-unang papasok. And, actually, fina-flat ko lagi yung mga damit as much as possible. Kapag i-roll nyo yan, okay din. Pag singit-singit, singit-singit. Pag sinisingit nyo sa mga side-side. Pero itong mga ganito, one fold lang, minsan walang fold. Siya yung unang papasok dyan. Minsan binabaliktad ko rin yun ng ganyan, okay? Kasi, yan yung paulit-ulit kong susuotin, yung mga panglamig. Hindi lang once ko susuotin. And hindi lang din twice. And minsan, hindi lang din 3 times. Pag sinabing paulit-ulit, yes po, yun po ang ibig kong sabihin talaga. Okay. So that's it, guys. I hope you enjoyed packing with me. This has been What's in My Maleta. And sana ang next travel ninyo maging super saya and super komportable. And kahit pa paano, sana nakatulong ako sa travel tips na shinare ko sa inyo ngayon. Have a great Christmas and holiday season and the happiest New Year ahead with your family, your loved ones. And sana maging mas masaya kayo in 2024. The best of 2024 to all of us. Merry Christmas soon, guys!
guys, eto na. Babiyahin na ako. Alam nyo naman ako, minunal ako sa paa. Kaya, let's go! See you in the next vlog. Bye!